pabayaan mong mamatay sa gutom ang matandang baliw na yan. Isang punyal na utos mula sa walang hiyang manugang na nagpapakasasa sa karangyaan. Habang ang inang nag-aruga ay naghihingalo sa isang madilim at malamig na bodega, nagbabalik ang anak na agila dala ang puot at patibong. Wala nang luha para sa mga demonyo, tanging walang awang pagbagsak lamang. Handa na ba silang pagbayaran ng impyernong ginawa nila gamit ang kanilang sariling dugo? At luha, huwag na huwag mong bibigyan ng tubig ang matandang yan hanggat hindi niya pinipirmahan ang deed of sale. Hayaan mo siyang matuyo dyan. Ang tinig na yon ay umalingaw-ngaw mula sa awang ng pintuan, isang boses na matagal niyang kinasabikan, ngunit ngayon ay tila yelong tumusok sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo si Aldebaran. Sa labas ng sarili niyang pamamahay mahigpit na yakap, ang isang malaking palumpon ng mga pulang rosas at isang mamahaling telang lana na binili pa niya sa Europa bilang pasalubong sa kanyang ina. Ang mga ngiti ng pananabik na kanina pa niya inihahanda para sorpresahin ang kanyang pamilya pagkatapos ng mahabang buwan ng paglipad ay unti-unting nanigas at tuluyang gumuho. Pumasok siya ng walang ingay ngunit hindi sa gawin ng sala kung saan nanggaling ang boses ng kanyang asawang si Maya. Ang kanyang mga paa ay dinala siya patungo sa gawin ng hagdan, pababa sa basement nang makarinig siya ng isang paos at tila nauubusan ng hiningang ubo. Bawat hakbang pababa sa madilim na pasilyo ay tila pagbigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Nang makarating siya sa dulo, sumilip siya sa awang ng kinakalawang na pintuang bakal ng bodega. Ang tanawing bumulaga sa kanya ay tila isang matalim na patalim na tuwirang ibinaon at pinilipit sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng malamig at maalikabok na sementong sahig, nakakuyom ang isang payat at nanghihinang figura. Ang kanyang ina, si Nanay Carmen, na iniwan niyang masigla at malusog upang bigyan ng magandang buhay, ay tila naging isang tuyong sanga na balot ng maruruming damit. Nanginginig ang mga kamay nitong pinipilit kagatin ang isang maliit at matigas na piraso ng tinapay habang pilit na humihigop ng hangin sa gitna ng kadiliman. Isang matinding panginginig ang kumawala sa katawan ng magiting na kapitan. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang palad upang pigilan ang isang napakalakas na paghikbi na nagpupumiglas mula sa kanyang lalamunan. Ang mga palumpon ng rosas ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang pagkakahawak bumagsak sa sahig kasama ng kanyang nadurog na puso. Ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa halos bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat manhid sa pisikal na sakit dahil mas matindi ang pag-apaw ng pait at galit sa kanyang kalamnan. Isang mainit na patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi na hulog at nag-iwan ng mantsa sa mamahaling telang lana na nakasampay sa kanyang bisig, isang regalong tila nawalan ng halaga sa harap ng labis na pagdurusa ng taong pag-aalayan sana nito. Sa gitna ng nanlalabong paningin, napansin ni Aldebaran ang paggalaw ng kanyang ina. Mahigpit na nakayap si Nanay Carmen sa isang maliit at punit-punit na pulang kwaderno na nakatago malapit sa kanyang dibdib. Tila ba yun lamang ang tanging kayamanang nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na huminga sa impyernong ito? Wala siyang kakayahang sumigaw o humingi ng tulong. Tanging ang panginginig ng kanyang mga balikat ang nagsasalita para sa kanyang takot. Bakit, Maya? Bakit mo ginawa ito sa nag-iisa kong ina? Isang tahimik, ngunit naghihingalong tanong na umikot sa kanyang isipan, naghahanap ng kasagutan sa isang kahindik-hindik na kataksilan habang pinapanood niyang dahan-dahang mamatay sa gutom ang babaeng nagluwal sa kanya. Bago pa man niya mabuksan ang pintuang bakal upang yakapin ang ina at tapusin ang kahayupang ito, isang pamilyar at matalim na tunog ng mga takong ng sapatos ang nagpasikip ng kanyang dibdib. Ang mga hakbang ay nagmumula sa itaas nagmamadali at palakas ng palakas, diretsong pababa sa hagdanan, patungo sa mismong madilim na sulok,
kung saan siya nakatago. Pumkong. Mabilis na kumubli si Aldebaran sa likod ng malalaking kahon sa madilim na sulok ng basement nang marinig ang papalapit na tunog ng mga got ng sapatos ni Maya na humahampas sa sahig. Bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila isang mabigat na paghampas ng martilyo sa kanyang katinuan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang anino ni Maya na tumigil sa harap ng pintuang bakal ng bodega. Walang bakas ng pagmamahal o kahit kaunting awa sa mukha nito habang sinisipa ang pinto na nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng bakal na nagpagising sa nakapanlulumong katahimikan ng silong. Magtiis ka riyan, matandang hukluban. Huwag kang iiyak-iyak dahil kahit mamatay ka sa uhaw, walang makakarinig sa'yo. Ang boses ni Maya ay punong-puno ng lason, malayo sa malambing na tinig na ipinaririnig nito sa kanya sa tuwing sila ay nag-uusap sa telepono. Nang muling umakyat si Maya, dahan-dahang lumabas si Aldebaran mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo sa sakit. Hindi pa siya pwedeng magpakita. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang lalim ng kataksilang ito. Tahimik siyang sumunod sa itaas, maingat ang bawat hakbang upang hindi lumikha ng anumang ingay na makakapagbigay alam sa kanyang presensya. Huminto siya sa tapat ng kanilang silid-tulugan na bahagyang nakabukas ang pinto. Doon ang kanyang mundo na kanina lamang ay gumuho ay tila tuluyan ng naging abo. Nakita niya si Maya na nakaupo sa kandungan ng isang lalaki, si Rico, ang lalaking kilala niya bilang isang malayong pinsan ng asawa. Ang mga tawa ni Maya ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Aldebaran. "You're so smart, babe. Hayaan mo lang siyang mabulok sa ibaba. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa deed of sale, tayo na ang may-ari ng lahat ng properties na pinaghirapan ng asawa mong piloto." Wika ni Rico habang hinahaplos ang mukha ni Maya. Tumawa si Maya ng mapait at sumagot. Ang tanga talaga ni Aldebaran. Akala niya lahat ng pinapadala niyang pera ay napupunta sa nanay niya at sa ipon namin. Little did he know, pinangbubuhay ko lang yon sa ating dalawa habang siya ay pagod na pagod sa paglipad sa itaas ng ulap. He's just a flying cash machine for us, babe. Ang bawat salitang binitawan ni Maya ay tila isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Aldebaran. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalimpuyong puot na mahirap pigilin. Nais niyang sumugod, nais niyang saktan ang mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit isang malamig na kaisipan ang pumigil sa kanya. Kung magpapadala siya sa galit ngayon, baka mawala ang pagkakataon niyang mailigtas ang kanyang ina at mabawi ang lahat. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Isang paalala na kailangan niyang maging matatag. Lumingon siya at dahan-dahang lumabas ng bahay, tila isang aninong hindi nag-iwan ng bakas. Sa labas ng tarangkahan huminga siya, nang malalim pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na pagtibok ng puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Maya. Nakita niya mula sa bintana ang pag-ilaw ng screen sa loob ng silid at ang pagmamadali ni Maya na ayusin ang sarili bago sumagot. "Hello, Hon. Bakit ka napatawag? I missed you so much." Ang boses ni Maya ay biglang nagbago, naging malambing at tila isang tapat na asawa. "Hon, surprise, kakalapag ko lang ng eroplano. On the way na ako, pauwi siguro mga 10 minuto lang ay nandyan na ako." Malamig ang boses ni Aldebaran, ngunit sapat na ang tono nito upang itago ang naglalagablab na impyerno sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang bahagyang pagkataranta sa kabilang linya bago sumagot si Maya. "Ha talaga? Oh my God, I'm so excited. Sige, hihintayin kita sa pinto. I love you, Hon." Ibinaba ni Aldebaran ang telepono at tumingin sa kanyang singsing sa kasal. Ang gintong kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste
ay tila naging isang tanikalang sumasakal sa kanya. Marahan niyang hinubad ang singsing at isinilid sa kanyang bulsa, isang simbolo na mula sa sandaling ito, ang pagmamahal ay wala na at ang tanging natitira ay ang katarungang kailangan niyang isagawa. Naglakad siya patungo sa pintuan ng bahay, bawat hakbang ay puno ng bigat ng isang desisyong magpapabago sa kanilang mga buhay. Nang bumukas ang pinto, bumulaga sa kanya ang nakangiting mukha ni Maya na tila isang anghel na walang bahid ng dumi. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit at doon naramdaman ni Aldebaran ang isang bagay na nagpapatayo ng kanyang balahibo sa diring nararamdaman. Ang amoy ng ibang lalaki, ang pabango ni Rico, ay malinaw na kumapit sa balat at damit ng kanyang asawa. "Welcome home, my pilot," bulong ni Maya habang isinisiksik ang mukha sa leeg ni Aldebaran. Nanigas ang buong katawan ni Aldebaran. Ang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging isang lason na kumakapit sa kanyang balat. Paano nagagawang ngumiti ng babaeng ito habang ang kanyang ina ay naghihingalo sa ilalim ng kanilang mga paa? Isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan habang pilit niyang ginagantihan ng yakap ni Maya. Hanggang kailan kaya tatagal ang maskarang suot ng babaeng ito bago ko tuluyang hubarin ang katotohanan sa harap ng lahat ng pambintabe? Ang mga luha ni Maya ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi, tila isang sapa na sadyang binuksan upang linlangin ang sinumang tumitingin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi, isang pagganap na kung hindi lamang alam ni Aldebaran ang katotohanan ay tiyak na paniniwalaan niya. "Hon, I'm so sorry. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito." Ang boses ni Maya ay basag puno ng kunwaring pait habang nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Iginiya ni Aldebaran si Maya sa mahabang sofa sa kanilang malawak na sala. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila ngayon ay naging isang malaking entablado ng panlilinlang. "Nasaan si Nanay Maya? Bakit wala siya rito para salubungin ako?" Tanong ni Aldebaran. Ang kanyang tinig ay kontrolado malamig na tila hanging galing sa hilaga na pilit itinatago ang nag-aapoy na galit sa kanyang kalooban. Huminga ng malalim si Maya, pilit na pinatitindi ang drama sa kanyang mga mata. "Wala na si Nanay rito, Hon. It was so hard for me. Nitong mga nakaraang linggo, naging agresibo siya. Sinubukan ko siyang alagaan, pero bigla na lang niya akong sinaktan. Tignan mo ito." Ipinakita ni Maya ang isang maliit at tila sadyang ginawang galos sa kanyang braso. "I had no choice. Dinala ko siya sa isang pribadong mental facility para sa sarili niyang kaligtasan at para na rin sa atin. Sabi ng doktor, lalamunin na raw ng demensya ang isip niya." Ang mga salitang binitawan ni Maya ay tila mga linta na sumisipsip sa katinuan ni Aldebaran. Ang kanyang ina, ang babaeng kahit kailan ay hindi man lang nakapatay ng langaw, ay pilit na ipinipinta bilang isang halimaw. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat kasinungalingan. Nais niyang isigaw ang katotohanan. Nais niyang ituro ang hagdan patungo sa bodega, ngunit nanatili siyang matatag. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang lukan ng buhok ni Maya at isinuksok ito sa likod ng kanyang tainga, isang kilos na tila puno ng pagmamahal, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang talim ng yelong handang pumatay. "I'm sorry you had to go through that alone, Hon. I should have been here." Bulong ni Aldebaran. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanlalamig habang nakadapo sa balat ng asawa. Tila nabuhayan ng loob si Maya sa narinig. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang isang makapal na folder mula sa ibabaw ng mesa. "Dahil nandito ka na, Hon, kailangan nating ayusin ang mga papeles. Ang mahal ng facility na kinalalagyan ni Nanay at kailangan ng pirma mo para ma-release ang funds mula sa joint account natin at ilang properties para sa maintenance niya." Sabi ni Rico, ang financial advisor natin,
Ito raw ang pinakamabilis na paraan. Tinitigan ni Aldebaran ang mga dokumento. Alam niyang sa bawat pirma na ilalagay niya doon, tuluyan na niyang isusuko ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa kamay ng mga magnanakaw na ito. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang ugat, sa sentido tila isang tambol na nagbababala. Not now, Hon. Ang sakit ng ulo ko sa jet lag. My head is spinning. Bukas na natin pag-usapan ang mga papeles na yan. Gusto ko lang munang magpahinga. Wika niya habang hinihilot ang kanyang noo, pilit na itinatago ang diring nararamdaman sa tuwing luping lalapit si Maya. Nagtagumpay si Aldebaran na iwasan ang bitag sa gabing iyon. Nang sumapit ang hating gabi at ang buong kabahayan, ay binalot na ng katahimikan na natiling dilat ang mga mata ni Aldebaran sa loob ng kanilang madilim na silid. Nakikinig siya sa malalim na paghinga ni Maya. Sa kanyang tabi ang babaeng kayakap niya, ngunit ang kaluluwa ay sa impyerno na. Dahan-dahang bumangon si Aldebaran mula sa kama. Bawat kilos niya ay tila isang anino na hindi nag-iiwan ng tunog sa ibabaw ng makinis na sahig. Nagtungo siya sa kanyang study room at kinuha ang isang nakatagong tsapa ng mga susi, ang mga susi ng bawat silid sa bahay na yon na siya mismo ang nagpagawa. Naramdaman niya ang malamig na metal ng susi sa kanyang palad, tila ba ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang muling pagdurog ng kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang mahina at tuyot na ubo na nagmumula sa ilalim ng sahig, isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa gitna ng kadiliman. Dala ang isang maliit na flashlight at ang bigat ng buong mundo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumakad si Aldebaran patungo sa pintuan ng basement. Bawat baitang ng hagdanan na kanyang tinatahak ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng kanyang sariling kaluluwa. Sa bawat hakbang ang tanong na kanina pabumabagabag sa kanya ay lalong lumalakas. Ano ang madadatnan niya sa likod ng pintuang bakal na yon? At kakayanin ba ng kanyang puso na makita ang ina sa gayong kalagayan nang hindi siya sumisigaw sa galit? Sa bawat baitang ng hagdanan na tinatahak ni Aldebaran, tila mas lalong bumibigat ang hanging kanyang hinihinga. Ang bawat hakbang ay isang dambana ng sakripisyo, isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng isang lihim na pilit itinago ng kadiliman. Nang marating niya ang ilalim, inilapat niya ang malamig na metal ng susi sa kinakalawang na butas ng kandado. Naramdaman niya ang marahang pagpihit ng mekanismo sa loob nito, isang hudyat na sa loob ng ilang sandali ay muling maghaharap ang dalawang pusong pinaghiwalay ng karahasan at kasinungalingan. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng amag-alikabok at ng kawalang pag-asa. Ang liwanag ng kanyang maliit na flashlight ay gumuhit sa gitna ng kadiliman at doon sa isang sulok na puno ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang figurang tila isang anino na lamang ng nakaraan. Napaatras si Nanay Carmen, ang kanyang mga kamay ay itinakip sa kanyang mukha habang nanginginig ang buong katawan. "Wag na, Maya. Parang awa mo na. Hindi na ako hihingi ng tubig." Ang paos at nanginginig na tinig ng kanyang ina ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Aldebaran. Nay, ako ito, si Aldebaran." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding pagsisikap na huwag humagulgol sa harap ng ina. Nang marinig ang pamilyar na tinig, dahan-dahang ibinaba ni Nanay Carmen ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata na tila nawalan na ng kislap dahil sa haba ng panahong nanirahan sa dilim ay uant-unting nagliwanag nang makilala ang kanyang kaisa-isang anak. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng takot. Mabilis na lumapit si Aldebaran at lumuhod sa maruming sahig ni yakap nang napakahigpit ang kanyang ina. Naramdaman niya ang bawat buto, sa likod nito ang labis na kapayatan, na tila ba anumang sandali ay mababali ang katawan ng matanda sa ilalim ng kanyang mga bisig. Walang salitang binitawan si Nanay Carmen
Tanging ang tahimik na pag-agos ng mga luha sa kanyang kulubot na pisngi ang nagsilbing tugon. Ang kanyang mga kamay na tila mga tuyong sanga ay mahigpit na humawak sa balikat ng anak, takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip na maglalaho sa kanyang paggising. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dinukot ni Nanay Carmen mula sa kanyang maruming damit ang isang maliit at punit-punit na pulang kwaderno. Ipinasok niya ito sa kamay ni Aldebaran, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sa loob ng kwadernong iyon ay nakasulat ang bawat pagbabanta ni Maya, ang bawat salitang ginamit nito upang takutin ang matanda, na kung magsasalita ito ay sisirain niya ang karera at buhay ni Aldebaran. Naipatawarin niyo ako. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na ganito ang ginagawa niya sa inyo. Hikbi ni Aldebaran habang sob ang mukha sa balikat ng ina. Kinuha ni Aldebaran ang dala niyang maliit na lalagyan ng pagkain. Sa kabila ng matinding emosyon, inuna niyang pakainin ang ina. Dahil sa panghihina ng mga panga ni Nanay Carmen, matiyagang hinati-hati ni Aldebaran ang pagkain sa maliliit na piraso. Dahan-dahang isinusubo sa ina habang pinupunasan ang mga mumo sa labi nito, hinto-hinto ang bawat subo upang bigyan ng matanda ng pagkakataong lumunok. Ito ang sandali ng kanilang muling pagbubuklod, isang tagpong puno ng pait, ngunit balot ng wagas na pag-ibig, katulad ng pagpapakain ni Nanay Carmen sa kanya noong siya ay musmus pa lamang. Kailangan niyo pang magtiis ng kaunti, Nay. Pangako ilalabas ko kayo rito. Ngunit kailangan ko muna silang huliin sa sarili nilang patibong bulong ni Aldebaran habang hinahaplos ang maruming buhok ng ina. Tumango si Nanay Carmen, ang kanyang tiwala sa anak ay nananatiling buo sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Ngunit ang sagradong sandali ng mag-ina ay biglang nabulabog. Mula sa itaas narinig ni Aldebaran ang mahinang paggalaw ng kama at ang marahang pagbukas ng pinto ng kanilang silid-tulugan. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tinig ni Maya na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang mga hakbang ay tila papunta sa direksyon ng kusina. Nanigas ang buong katawan ni Aldebaran. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas ng mabilis sa loob ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa panganib na baka matuklasan ang kanyang presensya rito sa ibaba. Sa itaas, ang bawat tunog ng yapak ni Maya sa sahig na kahoy ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos at ang maling desisyon sa segundong ito ay maaaring maging mitya ng mas malaking trahedya. Mabilis na kumilos si Aldebaran, ang kanyang isipan ay naguunahan sa mga posibleng mangyari kung siya ay mahuli sa ibaba. Sa isang iglap, tahimik niyang isinara ang pintuang bakal at maingat na inikot ang susi sa loob ng kandado nang hindi lumilikha ng anumang kalansing na maaring makatawag ng pansin. Dahan-dahan, ngunit mabilis siyang umakyat sa madilim na hagdanan, kinakabisado ang bawat baitang upang hindi madapa. Nang bumukas ang ilaw sa kusina, naabutan siya ni Maya na nakatayo sa harap ng lababo, hawak ang isang basong salamin habang pinagmamasdan ang pag-agos ng malamig na tubig mula sa gripo. "Hon, anong ginagawa mo rito sa baba ng ganitong oras?" Tanong ni Maya. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas habang sinusuri ang asawa. Pinilit ni Aldebaran na kalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Humarap siya kay Maya na may kasamang malamyang ngiti, itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng malamig na baso. "Hindi lang ako makatulog, Hon. Siguro dahil sa jet lag, kaya bumaba ako upang uminom ng tubig." Malumanay niyang tugon. Lumapit si Maya at iniyakap ang mga braso sa bewang ng asawa. Hindi napapansin ang bahagyang pagtigas ng mga kalamnan ni Aldebaran sa kanyang pagdampi. Sa pagkakataong yon, nagtagumpay siyang itago ang katotohanan, ngunit alam niyang hindi siya palaging magiging ganito kaswerte. Kinaumagahan, sinalubong ni Aldebaran ang sikat ng araw na tila walang kakayahang magbigay ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Nagpaalam siya kay Maya
nalalabas lamang saglit upang maglakad-lakad at makalanghap ng sariwang hangin. Ang kanyang mga paa ay kusang nagdala sa kanya sa tapat ng maliit na tindahan ni Aling Rosa, isang matandang kapitbahay na matagal nang kaibigan ng kanyang ina. Kasalukuyang nag-aayos ng mga paninda ang matanda nang mapansin siya nito. Ang mukha ni Aling Rosa ay nagpakita ng bakas ng tuwa, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalangan. "O kapitan, nakauwi ka na pala. Kamusta ang biyahe mo?" Pati ng matanda, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa suot na apron. Ngumiti ng bahagya si Aldebaran, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Mabuti naman po, Aling Rosa." Lumingalinga muna ang matanda sa paligid upang siguraduhing walang ibang nakikinig bago lumapit ng bahagya sa bakod. "Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo kung hindi mo masamain. Tungkol sa nanay mo." Panimula nito ang boses ay pabulong at nanginginig. "Sabi ng asawa mo, dinala raw si Maring Carmen sa paggamutan dahil nawawala na sa sarili. Ngunit noong mga nakaraang gabi, kapag tahimik na ang buong paligid, may naririnig akong umiiyak mula sa gawin ng inyong bahay. Isang tinig na labis na pamilyar sa akin, tila nagmumula sa ibaba ng inyong bodega." Nanlaki ang mga mata ni Aldebaran. Naramdaman niya ang isang kurot ng pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kinapa niya ang kanyang telepono sa bulsa at matapos mag-atubili ng ilang segundo, ipinakita niya kay Aling Rosa ang isang maikling video na kanyang palihim nakuha kagabi. Sa screen ng telepono, malinaw na nakikita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Nanay Carmen na nakakuyom sa madilim at malamig na sahig. Tiniklop ni Aling Rosa ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang bibig habang walang patid na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. "Diyos ko, mahabagin anong ginawa nila sa nanay mo." Humihikbing bulong ng matanda. Ang kanyang buong katawan ay yumayanig sa matinding awa at pagkabigla. "Kailangan ko po ng tulong ninyo, Aling Rosa. Huwag po muna nating ipaalam sa iba ang tungkol dito." Pagsusumamo ni Aldebaran habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ng matanda. "Kailangan ko silang mahuli sa sarili nilang patibong upang hindi na sila makatakas sa batas. Pwede po ba kayong maging mga mata at taing ako kapag umaalis ako ng bahay? At kung maaari, tulungan ninyo akong palihim na mag-abot ng gamot sa kanya sa pamamagitan ng siwang ng hangin sa labas ng bodega." Walang pag-aalinlangang tumango si Aling Rosa. Binitawan nito ang kamay ni Aldebaran upang pumasok saglit sa loob ng tindahan at nang bumalik ay may bitbit na itong isang pakete ng gamot. Nanginginig na iniabot ng matanda ang gamot ang kanyang magaspang, ngunit mainit na palad ay idiniin sa kamay ng kapitan. "Para sa nanay mo, anak. Iligtas mo siya sa mga demonyong yon." Wika ng matanda, isang tagpong nagpalambot sa matigas na paninindigan ni Aldebaran at nagpaalala sa kanya na may kabutihan pa rin sa mundong ito. Bago tuluyang magpaalam si Aldebaran, hinawakan muli ni Aling Rosa ang kanyang braso. "May isa pa akong napansin, anak. May isang itim na sasakyan na laging nakaparada sa tapat ng bahay niyo kapag umaalis ka dati o kapag wala si Maya. Kakaiba ang plaka nito, hindi pamilyar sa ating lugar." Tumango si Aldebaran, pilit na itinatatak sa kanyang isipan ang mahalagang impormasyong yon. Ang bawat piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo at ang puot sa kanyang dibdib ay lalong tumatalim. Naglakad siya pabalik sa kanilang bahay nang may bagong pag-asa at mas matibay na plano. Ngunit nang buksan niya ang pintuan at humakbang papasok sa kanilang malawak na sala, isang tanawin ang nagpatigil sa pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Nakatayo roon si Maya nakangiti ng napakatamis habang ang kanyang braso ay buong kapangahasang nakapulupot sa braso ng isang lalaking hindi pamilyar sa kanilang tahanan, ngunit kilalang kilala ni Aldebaran mula sa madilim na silid ng pagtataksil. Ang ahas ay tuluyan nang pumasok sa kanyang paraiso. Nang humakbang si Aldebaran,
Papasok sa kanilang malawak na sala, isang eksena ang sumalubong sa kanya na tila pumiga sa natitirang hininga sa kanyang mga baga. Nakatayo sa gitna ng kanyang sariling tahanan si Maya, ang kanyang mukha ay maaliwalas at punong-puno ng isang huwad na kagalakan. Mahigpit na nakapulupot ang kanyang braso sa isang lalaking matikas ang tindig. Ang lalaking ito ay walang iba, kundi ang aninong nakita niyang nakapatong sa kanyang asawa sa loob ng kanilang sariling silid-tulugan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ng lalaki ay mabilis na kumalat sa hangin, isang amoy na nagpasikip sa dibdib ni Aldebaran dahil pamilyar na pamilyar ito sa kanya mula sa yakap ni Maya kagabi. Kung kanina pa kita hinihintay, buti at nakabalik ka na agad. Masiglang bati ni Maya ang kanyang boses ay tila isang malambing na awitin na nagtatago ng nakamamatay na lason. Kumalas siya sa lalaki at lumapit upang humalik sa pisngi ni Aldebaran. Gusto kong ipakilala sa iyo si Rico. Siya ang bago nating financial advisor. Napakalaki ng naitulong niya sa akin para ayusin ang mga naiwang papeles ni nanay at ang pagpapalago ng mga investments natin habang nasa himpapawid ka. Bumaling ang paningin ni Aldebaran kay Rico. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang ngiting puno ng kumpiyansa at tahimik na kayabangan bago inilahad ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nais ni Aldebaran na sunggaban ang leeg nito at durugin ang kalapastanganan sa kanyang harapan. Ngunit ang alaalang nagdurusa ang kanyang ina sa malamig na sahig ng bodega ay nagsilbing isang malamig na tanikala na pumigil sa kanyang puot. Buong tatag niyang iniabot ang kanyang kamay at sinalubong ang hawak ni Rico. Naramdaman ni Aldebaran ang mariing pagdiin ng lalaki, isang tahimik na hamon na sinuklian niya ng isang napakahigpit na paghawak na nagpamula sa mga buko ng daliri nito, sapat upang mag-iwan ng babala nang hindi nawawala ang kanyang formal na ngiti. Isang malaking karangalan na makilala ang sikat na kapitan ng pamilya. I've heard so much about you from your lovely wife. Wika ni Rico, ang bawat salita ay may dalang lihim na pangungutya. Salamat sa pag-aasikaso sa asawa ko nung mga panahong wala ako. Malamig na tugon ni Aldebaran, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa kaluluwa ng kaharap, pilit na ibinabaon sa kailaliman ang galit na nag-aalimpuyo sa kanyang dibdib. Inanyayahan ni Maya ang dalawa na maupo sa hapagkainan para sa isang munting merienda. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga pekeng detalye ng negosyo, nanatiling tahimik si Aldebaran, matamang nagmamasid sa bawat kilos nila. Napansin niya ang isang itim na maletang balat na may mabigat na kandadong dinumero na nakapatong malapit sa paanan ni Rico. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Aldebaran kung anong mga kasulatan ng kataksilan ang nakatago sa loob ng maletang iyon na naglalayong tuluyang angkinin ang kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng pagpapaliwanag ni Maya tungkol sa kanilang mga plano, hindi sinasadyang napadako ang paningin ni Aldebaran sa makinis na salamin ng isang lumang cabinet sa kanilang likuran. Ang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang tagpong dumurog sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Sa ilalim ng mesa, malinaw niyang nakita ang nakayapak na paa ni Maya na dahan-dahang humahaplos sa binti ni Rico. Ang paglalandi ay ginagawa nila sa mismong harapan niya sa loob ng bahay na ipinundar niya gamit ang kanyang dugo at pawis. Isang matinding panginginig ang gumapang sa braso ni Aldebaran. Mahigpit niyang hinawakan ang bakal na tinidor na kanyang ginagamit. Giniit niya ang kanyang mga ngipin habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang puot sa hawak na kubyertos. Ang matigas na bakal ay unti-unting yumiwas at bumaluktot sa ilalim ng matinding puwersa ng kanyang palad. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado nang mag-angat siya ng tingin sa kanyang asawa. Walang bakas ng pagkasira ang kanyang ngiti, kahit pa ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw na sa labis na pagkaunsyami. Sa pagkakataong yon, isang hindi inaasahang galaw
Mula kay Rico, ang naging sanhi ng pagtumba ng kanyang baso. Ang malamig na tubig ay mabilis na umagos sa ibabaw ng mesa at nabasa ang manggas ng paboritong damit ng lalaki. Agad na nagpanik si Maya. Sa halip na kumuha ng basahan sa kusina, mabilis niyang hinablot ang isang mamahaling polo shirt ni Aldebaran na maayos na nakatupi sa ibabaw ng upuan, isang regalong binili pa ng kapitan para sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangang ginamit ni Maya ang malinis at mamahaling damit ng kanyang asawa upang punasan ang nabasang kamay at braso ng kanyang kalaguyo. Oh my God, Rico. I'm so sorry. Mabuti at hindi masyadong nabasa ang pantalon mo. Nag-aalalang wika ni Maya habang patuloy na ikinukuskos ang polo shirt ni Aldebaran sa balat ng ibang lalaki. Tiningnan lamang ni Aldebaran ang pangyayari, ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking tipak ng bato. Ang panlalait na ito ay higit pa sa anumang sampal. Ang kanyang dignidad bilang isang haligi ng tahanan ay walang awang niyurakan at ginawang basahan sa mismong harapan niya. Ngunit alam niyang ang pinakamalaking tagumpay ay nangangailangan ng pinakamasakit na pagtitiis. Why don't you stay for dinner, Rico? Kailangan nating ipagdiwang ang pag-uwi ng asawa ko at ang maganda nating partnership. Masiglang paanyaya ni Maya na tila nakalimutan na ang presensya ng taong tunay na nagmamay-ari ng bahay. Sumang-ayon si Rico nang may mapang-akit ng ngiti. Tumayo si Maya at inayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. This calls for a celebration. Kung bakit hindi natin buksan ang pinakamahal mong alak? Kukunin ko yon ngayon mismo sa ilalim ng bahay sa may bodega. Nanlamig ang buong katawan ni Aldebaran, ang kanyang dugo ay tila yelong tumigil sa pagdaloy. Ang bodega. Ang mismong lugar kung saan nakakulong ang kanyang ina na kasalukuyang nag-aagaw buhay sa dilim. Kung bubuksan ni Maya ang pintuang bakal na yon habang may bisita at makita nito na buhay pa ang matanda, ang lahat ng kanyang plano ay tuluyang maglalaho at malalagay sa matinding panganib ang buhay ni Nanay Carmen. Ang oras ay tila huminto habang pinapanood niya ang asawang nakangiting naglalakad patungo sa pinto na naghihiwalay sa kanilang marangyang buhay at sa impyernong itinatago nila sa ilalim ng lupa. Bago pa man makahakbang si Maya patungo sa pinto ng hagdanan, pababa ng bodega, mabilis na humarang ang matipunong katawan ni Aldebaran. Isang malapad at tila inosenteng na ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Bagaman sa loob ng kanyang dibdib ay nag-uunahan ang matinding kaba na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Kung bubuksan ng babaeng ito ang pintuang bakal, tiyak na matutuklasan ang malagim na lihim at masisira ang tanging pag-asa ng kanyang ina. Ako na ang kukuha hon. Malamig niyang alok habang marahang hinahawakan ng braso ng asawa upang pigilan ito sa paglalakad. Bisita mo si Rico, kaya dapat ay inaasikaso mo siya rito sa itaas. Ako na ang bahalang pumili ng pinakamasarap nating alak mula sa koleksyon ko para sa gabing ito. Pumayag si Maya na may kasamang matamis na ngiti. Walang anumang kamalay-malay na ang lalaking nasa kanyang harapan ay tahimik na nagtatayo ng isang matibay na pader upang protektahan ang isang inang nag-aagaw buhay sa ibaba. Mabilis na kinuha ni Aldebaran ang isang bote ng alak mula sa pinakamalapit na estante sa ilalim upang hindi na kailangang bumaba ng tuluyan at nagmamadaling bumalik sa hapagkainan. Pagsapit ng hapunan, ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging magaspang na buhangin sa lalamunan ni Aldebaran. Nang maubos ang laman ng mga pinggan, binuksan ni Rico ang itim na maleta at inilabas ang isang makapal na patong ng mga papeles. Kapitan, habang nandito ka, gusto ko sanang ipasuri sa iyo ang mga bagong investment portfolios at insurance policies na inihanda ko para sa pamilya nyo. Wika ni Rico na ang mga mata ay kakikitaan ng lihim na pagmamadali. Inilapit nito ang dokumento at isang mamahaling panulat.
Kailangan na lamang natin ang iyong pirma upang masiguro ang kinabukasan ninyo, lalo na para mapadali ang pagbayad natin sa pagpapagamot ng nanay mo na kasalukuyang nasa pasilidad. Alam ni Aldebaran na ang paglapat ng tinta sa mga papel na yon ay katumbas ng tuluyang paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Upang hindi mahalata ang kanyang pag-iingat, sunod-sunod niyang inubos ang laman ng baso ng alak, waring hinahayaan ng sarili na matangay ng isang kunwaring hilo. Marahan niyang isinandal ang ulo sa ibabaw ng mesa, pinabagal at pinalalim ang kanyang paghinga upang magmukhang tuluyang nadaig ng antok at pagod mula sa mahabang paglalakbay. Sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, dama niya ang unti-unting paglapit ng dalawang figura. Isang mapusok na paglapat ng mga labi at pagyayakapan ang naganap sa mismong harapan niya. Rinig niya ang mahinang mga bulong ng paglalandi ni Maya at Rico, pawang nagdiriwang dahil inakala nilang tulog na ang asawang tinagurian nilang mangmang. Pilit pinanatili ni Aldebaran ang pagiging mahinahon ng kanyang balikat, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay labis na nakapanghihina. Isang mainit at nagbabagang patak ng luha ang tumakas. Mula sa gilid ng kanyang nakapikit na mata, dahan-dahang dumausdos pababa sa kanyang ilong hanggang sa tuluyang sumipsip sa mantel ng mesa, isang tahimik na patunay ng lalaki niyang dangal na pilit at walang awang nyurakan sa sarili niyang tahanan. Kinaumagahan ng muling lisanin ni Rico ang bahay at habang mahimbing pang natutulog si Maya, palihim na kinuhanan ng litrato ni Aldebaran ang lahat ng nilalaman ng folder na naiwan sa mesa. Dinala niya ang mga digital na kopya sa opisina ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang malamig na silid ng tanggapan ay naging saksi sa paglalahad ng isang malagim na katotohanan. Hindi iyon mga papeles para sa pondo ng kalusugan. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga huwad na kasunduan para sa ganap na paglilipat ng lahat ng kanyang mga ari-arian lupain at bank accounts sa pangalan lamang ni Maya. Ngunit bukod doon, may isang malalim na detalyeng nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Aldebaran. Ipinakita ng abogado ang isang ulat mula sa bangko. Isang napakalaking halaga ang misteryosong inilabas mula sa kanyang joint account noong nakaraang buwan pa lamang. Isang halagang sapat na upang bumili ng isang marangyang mansyon at walang sino man ang nakakaalam kung sino ang umapruba ng paglipat na yon dahil nasa himpapawid siya noon at wala siyang ibinigay na abiso. Bago pa man makapag-isip ng susunod na hakbang, si Aldebaran, isang sunod-sunod na pag-ilaw mula sa screen ng kanyang telepono ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang mensahe ng babala mula sa security system ng kanyang bahay ang lumitaw sa screen. May isang taong kasalukuyang pilit na binubuksan ng kanyang personal na vault sa loob ng kanyang study room. Ang bulag na kasakiman ng mga digang pilit umuubos sa kanyang kabuhayan ay hindi na makapaghintay at ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanila sa bingit ng sarili nilang kapahamakan. Mabilis na nilisan ni Aldebaran ang malamig na tanggapan ng kanyang abogado. Ang kanyang isipan ay tila isang nag-aalimpuyong bagyo ng pagkabigla at puot. Nang makarating siya sa kanilang bahay, tahimik siyang pumasok at dumiretso sa kanyang study room. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang figura ni Maya na nakatalikod. Abalang-abala ang kanyang asawa sa pag-ikot ng bakal na seradura ng kanyang personal na vault. Pilit na hinuhulaan ang mga numerong magbubukas sa natitirang yaman ng kapitan. Nang maramdaman ni Maya ang presensya sa kanyang likuran, mabilis siyang lumingon ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit agad ding napalitan ng isang mapagkumbabang ekspresyon. "Ho, nandito ka na pala. Kukuha lang sana ako ng kaunting cash." Tumawag kasi ang pamunuan ng mental facility ni nanay. May mga dagdag na gamot daw na kailangang bayaran agad para kumalma siya. Mabilis na paliwanag ni Maya ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-arte ng labis na pag-aalala. Tinitigan siya ni Aldebaran.
kung hindi lamang niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina sa ilalim ng mismong bahay na ito, marahil ay agad siyang maniniwala at maaawa sa asawa. Ngunit ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Maya ay tila asido na sumusunog sa kanyang pandinig. Nilunok ni Aldebaran ang matinding pait at nagpakawala ng isang malumanay na ngiti, nagpapanggap bilang isang asawang bulag sa katotohanan. Ako na ang magbubukas, no? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa pag-aalala. Wika niya habang dahan-dahang inilalayo si Maya sa tapat ng vault. Pinihit niya ang mga numero, kumuha ng isang makapal na bungkos ng salapi at iniabot iyon sa asawa. Sana ay makatulong ito sa paggaling ni nanay. Nakangiting tinanggap ni Maya ang pera, nagpasalamat nang may kasamang matamis na halik sa pisngi ni Aldebaran bago nagpaalam upang maligo at mag-ayos ng sarili. Nang masiguro ni Aldebaran na tuluyan nang nakapasok ang asawa sa banyo, mabilis siyang bumalik sa harap ng vault. Gamit ang kanyang panginginig na mga daliri, binago niya ang buong combination code nito, tinitiyak na hindi na muling makakapasok ang mga magnanakaw na nagkukubli sa kanyang pamamahay. Pagkatapos ay dumako ang kanyang paningin sa teleponong naiwan ni Maya sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito at mabilis na ikinabit sa kanyang dalang maliit na device. Sa loob lamang ng ilang minuto, matagumpay niyang nailipat ang isang palihim na application na magbibigay sa kanya ng buong access sa lahat ng mensahe at galaw ng asawa. Habang ginagawa niya ito, ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling sabon ni Maya ay kumalat sa hangin mula sa siwang ng pinto ng banyo. Dati ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng pananabik at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang matapang na amoy ng bulaklak at gatas ay nagdulot ng matinding pagduduwal sa kanyang sikmura, isang pisikal na reaksyon ng kanyang katawan sa labis na pandidiri sa babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Mula sa kanyang sariling telepono, binasa niya ang mga na-clone na mensahe ni Maya. Doon lumantad ang katotohanang nagpamulo sa kanyang dugo. Ang malaking halagang nawala sa kanyang joint account noong nakaraang buwan ay ginamit ni Maya at Rico bilang paunang bayad sa isang marangyang kondominium na ipinangalan sa Kalaguyo. Gamit ang natitirang katinuan, tinawagan ni Aldebaran ang manager ng kanyang bangko. Nag-iwan siya ng matigas na utos na i-freeze ang lahat ng supplementary credit cards at i-block ang anumang paglabas ng pera mula sa kanyang mga account. Ngunit binilinan niya ang manager na ipagpaliban ng 3 araw ang pagpapadala ng abiso kay Maya. Nais niyang iparanas sa asawa ang matinding kahihiyan kapag sinubukan nitong gamitin ang mga card sa harap ng maraming tao. Habang iniisip niya ang unti-unting pagbagsak ng mga kalaban, isang bagong mensahe ang pumasok sa telepono ni Maya na nagpakaba sa kanyang dibdib. Isang hindi nakarehistrong numero ang nagpadala ng maikling salita. Ayos na ang mga medical records ng matanda. Maaari na nating simulan ang legal na paglipat ng kustodya. Isang malamig na pawis ang tumulo sa sentido ni Aldebaran. Ang mga demonyo ay may mas malalim pang plano, isang planong tuluyang aagaw sa karapatan ng kanyang ina at magkukulong dito sa ilalim ng batas gamit ang mga huwad na papeles mula sa isang tiwaling doktor. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, nang mabalot na ng katahimikan ang buong paligid, lihim na bumaba si Aldebaran patungo sa bodega upang ihatid ang pagkain at gamot mula kay Aling Rosa. Ngunit pagbukas niya ng pinto ang bakal, walang sumalubong na tinig. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama sa isang sulok kung saan nakahiga ang kanyang ina. Nakita niya si Nanay Carmen na nakakuyom ang buong katawan ay nanginginig ng napakatindi. Mabilis siyang lumuhod at binuhat ang ulo ng matanda. Napaso ang kanyang palad nang dumampi ito sa noo ng ina. Mataas na mataas ang lagnat ni Nanay Carmen at ang bawat paghugot nito ng hininga ay tila pagdaan ng hangin sa isang masikip na tubo. Mabigat, may kasamang halinghing at
tila anumang sandali ay mapipigtas. Nakita ni Aldebaran ang pamumutla ng mga labi ng ina na naghahabol ng hangin sa gitna ng malamig at maalikabok na silong. Nais niyang sumigaw, nais niyang buhati ng ina at itakbo sa pinakamalapit na ospital upang iligtas ang buhay nito. Ngunit ang alaalang bumabagabag sa kanyang isipan ay pumigil sa kanya. Kung dadalhin niya ito sa ospital ngayon, gagamitin ni Maya ang mga inihandang peking medical records upang kunin ang buong kustodya at tuluyang ilayo si Nanay Carmen sa kanya at baka hindi na niya muli pang makita ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Nakakulong si Aldebaran sa isang sangandaan ng pagdurusa, yakap ang nag-aapoy na katawan ng inang naghihingalo sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Aldebaran ang tila nagbabagang apoy na nagmumula sa balat ng kanyang ina. Ang bawat paghugot ng hininga ni Nanay Carmen ay kasing bigat ng pag-usad ng oras, isang patunay na unti-unti nang bumibigay ang kanyang pisikal na katawan sa labis na pagdurusa. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, napaluhod ang matipunong kapitan. Mahigpit na yakap ang ina habang walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nais niyang buhati ng matanda at isugod sa pinakamalapit na paggamutan upang iligtas ang buhay nito, ngunit isang malupit na katotohanan ang pumigil sa kanyang mga bisig. Kung dadalhin niya ang ina sa ospital, gagamitin ni Maya ang mga inihandang peking medical records upang kunin ang buong kustodya sa ilalim ng batas. Sa ganoong paraan, tuluyan nang mawawala sa kanya ang karapatang protektahan ang nag-iisang babaeng nagluwal at nag-aruga sa kanya. Kahit nanginginig ang mga daliri, inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan, si Marco, isang dating doktor sa militar. Pagsapit ng umaga, isang sasakyan ang pumarada sa labas ng kanilang bakuran. Pumasok si Marco na nakasuot ng maruming damit pantrabaho at may bitbit na isang malaking kahon ng mga kasangkapan sa pag-aayos ng tubo. Napakunot ang noo ni Maya nang makita ang lalaking papasok sa kanilang malinis na kabahayan. Ipinakita niya ang labis na pandidiri habang pinagmamasdan ang mantsa ng langis sa damit nito. Hon, ang dumi-dumi ng taong yan. Bakit ngayon pa nasira ang tubo sa ilalim? Nakakasira ng araw ang amoy ng putik. Reklamo ng asawa ang kanyang tinig ay puno ng kaartehan habang nakapamewang sa gitna ng sala. Pinilit ni Aldebaran na panatilihin ang isang inosenteng ngiti kahit na ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa pagpipigil ng galit. Pasensya na, Honinol, biglang sumabog ang isang lumang tubo kagabi. Mahirap na kumbahain ang buong basement at umabot sa itaas. Sandali lang naman siya riyan upang ayusin ang problema. Dahan-dahang bumaba si Marco sa hagdanan patungo sa bodega habang si Aldebaran ay nanatili sa itaas upang bantayan ang anumang kilos ni Maya. Ngunit tila hindi mapakali ang babae. Habang tumatagal ang oras na ginugugol ng pekeng tubero sa ilalim ng bahay, unti-unting napalitan ng pagdududa ang inis sa mukha ni Maya. Nagsimula itong maglakad patungo sa direksyon ng pintuan ng hagdanan. Bawat hakbang ng asawa ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Aldebaran. Sinubukan niyang harangan ang daan, ngunit pilit na sumilip si Maya. Sa pagkakataong yon, isang malakas na tawag mula sa labas ng tarangkahan ang kumuha ng kanilang atensyon. Nakatayo doon si Aling Rosa, may bitbit na isang malaking kahon na nababalot ng makapal na karton. Isinigaw ng matanda na may dumating na padala para sa ginang ng tahanan. Ang atensyon ni Maya ay mabilis na nalipat sa kahon. Marahil ay inaasahan niyang ito ay isa na namang mamahaling regalo mula sa kanyang mga lihim na pagwawaldas. Mabilis siyang lumabas patungo sa gate upang salubungin ang matandang kapitbahay, isang pagkakataong ginamit ni Aldebaran upang mabilis na makababa sa bodega. Sa ilalim ng madilim na silong naabutan niya si Marco na seryosong sinusuri ang kalagayan ng matanda.
Matagumpay nitong naiturok ang mabisang gamot na pampababa ng lagnat sa pamamagitan ng swero na maingat na itinago sa ilalim ng manggas ng maruming damit ni Nanay Carmen. Ilang sandali pa ang mainit at mabigat na paghinga ng ina ay unti-unting kumalma. Dahan-dahang iminulat ni Nanay Carmen ang kanyang mga nanlalabong mata at hinanap ang mukha ng anak. Lumuhod si Aldebaran. Sa tabi ng ina ang kanyang mga luha ay naglandas muli sa kanyang mga pisngi dahil sa labis na ginhawa. Inabot ng matanda ang kamay ng kanyang anak. Ang magaspang at punong-puno ng ugat na palad ni Nanay Carmen ay mahigpit na kumapit sa nanginginig na kamay ng kapitan. Sa kabila ng panghihina, isang kakaibang lakas ang dumaloy mula sa paghawak na yon, isang init na tumunaw sa lahat ng takot ni Aldebaran. "Lalaban ako, anak. Maghihintay ako." Bulong ng matanda ang kanyang tinig ay mahina, ngunit punong-puno ng paninindigan at wagas na pagmamahal. Ito ang sandaling nagpatibay sa kaluluwa ng mag-ina, isang patunay na walang anumang kadiliman ang maaaring sumira sa kanilang ugnayan. Ngunit bago tuluyang umalis si Marco, hinila nito ang manggas ni Aldebaran upang ituro ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ng kapitan. Sa manipis na braso ni Nanay Carmen, bukod sa mga pasa na gawa ng pagkakagapos at pananakit ay may mga maliliit na marka ng ineksyon. Hindi iyon gawa ng anumang ospital. Pabulong na ipinaliwanag ng doktor na ang mga markang yon ay palatandaan ng regular na pag-ineksyon ng mga gamot na pampatulog o nakakasira ng katinuan. Ang katotohanan ito ay sumampal kay Aldebaran, hindi lamang ginugutom ni Maya ang kanyang ina, kundi unti-unti rin itong nilalaso ng isipan ng matanda upang mapatunayang baliw ito sa harap ng batas. Matapos magpaalam at makalabas ng bahay ang doktor na nagpanggap bilang tubero, muling pumasok si Maya mula sa pakikipag-usap kay Aling Rosa, dala ang kahon na naglalaman lamang pala ng mga lumang damit na ibinabalik ng kapitbahay bilang palusot. Bigo at naiinis naglakad si Maya patungo sa kusina. Ngunit sa kanyang pagdaan, malapit sa hagdanan pababa ng basement, huminto siya. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin ni Maya ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa bintana. Isang walang laman na plastik ng karayom na hindi sinasadyang nahulog mula sa kahon ng doktor ang nakapatong sa unang baitang ng hagdan. Dahan-dahang yumuko ang babae upang pulutin ang ebidensya ng paggamot. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding pagdududa, nag-iiwan ng isang nakakapasong katanungan kung paano ipaliliwanag ng kapitan ang paglitaw ng isang gamit medikal sa gitna ng pag-aayos ng sirang tubo. Mabilis na inabot ni Aldebaran ang plastik na lalagyan ng karayom mula sa kamay ni Maya. Bago pa man nito, tuluyang masuri ang bawat anggulo nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at punong-puno ng pag-aalaga. "Hon, vitamins ko yan. Alam mo namang mahirap ang jet lag at kailangan kong manatiling alerto para sa susunod kong flight schedule. Huwag mo nang pansinin, yan baka marumihan lang ang kamay mo." Malumanay niyang paliwanag habang itinatago ang ebidensya sa loob ng kanyang bulsa. Nakahinga ng maluwag si Aldebaran nang makitang mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Maya. Ang pagdududa ay napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala, ngunit alam niyang higit pa sa kanyang kalusugan ang iniisip ng babaeng ito ay ang kanyang kakayahang magpatuloy sa pagtatrabaho upang tustusan ang kanilang marangyang buhay. Ang bulag na kasakiman ni Maya ang nagsilbing pinakamabisang tabing upang hindi nito makita ang katotohanang unti-unti nang humahabi ng sariling lambat si Aldebaran sa loob ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa, masayang ibinalita ni Maya ang kanyang malaking plano. "Hon, since ika-10 anniversary naman natin next week, I decided to throw
a big party. Isang bonggang anniversary party dito mismo sa house. I already invited our friends from the high society and of course our business partners. Kailangan nating ipakita sa kanila how successful and happy we are. Wika ni Maya habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa imahinasyon ng karangyaan at atensyong matatanggap. Ngumiti si Aldebaran, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na tila yelong nanunuot sa lamig. Magandang idea yan, Hon. You deserve to be the queen of the night. At para mas lalong maging espesyal, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahal at pinakamalaking diamond ring na matagal mo nang hinihiling. Isang regalo na hinding-hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Pangako niya. Sa pandinig ni Maya iyon ay isang matamis na deklarasyon ng pag-ibig, ngunit para kay Aldebaran, iyon ang mitya na magpapasabog sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw habang abala si Maya sa pagsusukat ng kanyang mamahaling gown sa labas ng bahay, mabilis na kumilos si Aldebaran. Kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na nagkunwaring taga-install ng security system, lihim siyang nagpalagay ng mga maliliit at hindi nakikitang kamera sa bawat sulok ng mansyon. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng kanilang silid-tulugan sa sala at lalo na sa madilim na sulok ng bodega sa ilalim ng bahay kung saan naroon ang kanyang ina. Ang bawat galaw, bawat bulong at bawat kataksilan ay malinaw na ngayong naitatala, handang maging saksi sa nalalapit na paghuhukom. Isang hapon nadatnan ni Aldebaran si Maya na nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Tila malalim ang kanyang pagtuon habang marahang dumadampi ang kanyang kamay sa sariling leeg, sinusuri ang bawat hubog at guhit ng kanyang mukha na para bang lubos siyang nabibighani sa sariling anyo. Sa likuran ni Maya tahimik na nakatayo si Aldebaran, nakamasid sa refleksyon ng babaeng minsan niyang minahal, ngunit ngayoy tila nag-iba na ang bigat ng damdaming kanyang dinadala para rito. Sa ilalim ng maganda at makinis na balat ni Maya, tila nakikita ni Aldebaran ang isang nabubulok na kaluluwa, isang halimaw na kayang itapon ang sariling biyenan sa dilim para lamang sa makintab na hiyas. Ang kaibahan ng kanyang marangyang anyo at ng maruming kalooban ay naging isang napakasakit na sining sa paningin ng kapitan. Nang sumapit ang gabi, bago ang nakatakdang selebrasyon, palihim na sinuri ni Aldebaran ang mga unang recording mula sa kanyang telepono. Ang bawat sandali ng pagtataksil ni Maya at Rico ay malinaw na bumungad sa kanya, ngunit may isang partikular na tagpo ang nagpasingkit sa kanyang mga mata at nagpakuyom sa kanyang mga palad. Sa screen nakita niya si Rico na may hawak na isang maliit na sachet na naglalaman ng puting pulbos. Ihahalo natin ito sa wine niya mamayang gabi. Bulong ni Rico sa video habang may mapanirang ngisi sa kanyang mga labi. Kapag nahilo na siya at nawala sa huwisyo, papipirmahin natin siya sa huling deed of sale. Pagkatapos nyon, Maya wala na siyang kawala. At ang matanda, we can finally dispose of her without any worries. Nanginginig ang buong katawan ni Aldebaran sa galit na hindi na niya mapigilan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Ang mga demonyong ito ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang yaman, kundi nagpaplano na ring tuluyang ubusin ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ina. Tinitigan niya ang sachet ng puting pulbos sa screen, isang simbolo ng kamatayan na inihahanda para sa kanya. Ang laro ng kamatayan ay nagsimula na at sa gitna ng paghahanda para sa isang masayang kapistahan, isang madilim na patibong ang naghihintay na bumagsak sa mga taong akala ay sila ang may hawak ng tadhana. Sa huling sandali, bago magsimula ang marangyang pagtitipon sa kanilang tahanan, bumaba si Maya sa bodega nang may dalang puot at banta sa kanyang bawat hakbang. Hindi na kailangan pang buksan ang pintuang bakal upang malaman ni Nanay Carmen ang tindi ng kasamaang paparating
dahil ang bawat tunog ng takong ng sapatos ni Maya sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan. Walang kaabog-abog na inihagis ni Maya ang isang tumpok ng maruruming damit sa tapat ng nanghihinang matanda. Ang kanyang muka ay nandidiri na, tila nakatingin sa isang basura. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang ingay, mamaya matanda ka. Kapag narinig ko, kahit na munting kalansing mula rito sa ilalim, sinisigurado ko sa iyo na hinding-hindi na makakabalik ang anak mo mula sa langit. Gusto mo bang mamatay si Aldebaran sa isang aksidente sa eroplano dahil sa iyo? Ang mga salita ni Maya ay puno ng kamandag. Bawat kataga ay sadyang idinisenyo upang durugin ang natitirang katinuan ng isang inang tanging kaligtasan lamang ng anak ang iniisip. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang madilim na silid, pinapanood ni Aldebaran ang bawat segundo ng eksenang ito sa screen ng kanyang telepono. Ang bawat pangungutya ni Maya sa kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling balat. Ang kristal na baso sa kanyang kanang palad ay unti-unti nang naghihiwalay at nadudurog sa ilalim ng matinding diin ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ramdam niya ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan, isang tahimik na panunumpa na ang bawat patak ng luha ng kanyang ina ay babayaran ng mga demonyong ito ng higit pa sa kanilang inaasahan. Nang magsimulang dumating ang mga panauhin ng buong mansyon, ay binalot ng nagniningning na mga ilaw at ang bango ng mga mamahaling bulaklak. Lumabas si Maya mula sa kanyang silid na nakasuot ng isang napakagandang pulang gown. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang anghel na walang anumang bahid ng dumi. Sa harap ng kanilang mga kaibigan at kasamahan sa negosyo, mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Naglabas siya ng isang panyo at kunwa ay pinunasan ang mga sulok ng kanyang mata habang kinukwento sa mga panauhin kung gaano kahirap ang kalagayan ni Nanay Carmen na kailangan daw ilayo dahil sa matinding sakit sa isip. Ang kanyang mga pekeng luha ay naging mitya ng pakikiramay mula sa mga taong walang kamalay-malay sa katotohanang nakabaon sa ilalim ng kanilang mga paa. Dumating si Rico na may dalang mapanirang ngiti. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang hari na nagmamay-ari na ng buong kaharian. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga kubyertos, lihim na nagtagpo ang mga mata ni Maya at Rico. Isang mabilis na pag-abot ng isang maliit na pakete ang naganap sa ilalim ng kanilang mga mesa. Ang puting pulbos na magtatapos sa lahat ay handa ng gamitin. Inihanda ni Rico ang isang baso ng pinakamahal na wine. Ang kulay pula ng likido ay tila dugo na nagbababala sa nalalapit na panganib. Hon, you look so tired. Uminom ka muna nito para naman makapag-relax ka bago nating i-announce ang ating malaking investment. Ang boses ni Maya ay puno ng tamis habang inilalapit ang basong may lason sa kanyang asawa. Tinitigan ni Aldebaran ang baso. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Maya. Sa kailaliman ng mga matang yon, wala siyang nakitang pag-ibig, tanging ang anino ng isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Ang dulo ng baso ay dahan-dahan nang lumalapit sa kanyang mga labi, habang ang buong paligid ay tila humihinto sa pag-ikot naghihintay kung kakagat ba ang agila sa patibong na inihanda ng mga ahas. Ang mapula at malapot na likido sa loob ng kristal na baso ay tila naging isang lawa ng dugo sa paningin ni Aldebaran, isang nakakalasong paanyaya mula sa babaeng minsan niyang itinuring na katuwang sa buhay. Habang ang bawat panauhin ay abala sa kani-kanilang mga kwentuhan at ang sikat ng mga ilaw ay nagbibigay ng isang marangyang kislap sa buong sulyap, ang atensyon ni Maya ay nakapako lamang sa bawat galaw ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, naghihintay na dumampi ang lason sa mga labi ng kapitan upang tuluyan ng matapos ang kanilang madilim na plano. Hon, drink up. Para masaya tayo at makapag-celebrate ng maayos.
Muling paghimok ni Maya ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong, ngunit sa pandinig ni Aldebaran ay tila ito ang huling hatol ng isang bitayan. Sa isang napakabilis at maingat na pagkakataon, nang lumingon si Maya upang batiin ang isang dumarating na kaibigan, mabilis na kumilos ang mga kamay ni Aldebaran. Sa ilalim ng malawak na manggas ng kanyang Amerikana, palihim niyang ipinalit ang kanyang baso sa baso ni Rico na nakapatong sa isang maliit na lamesa sa kanyang gilid. Nang muling humarap si Maya, nakita nitong itinataas na ni Aldebaran ang baso bilang pagpupugay, habang si Rico naman ay kinuha ang basong naroon at walang pag-aalinlangang ininom ang laman nito ng sagaran. Ang bawat paglunok ni Rico ay tila isang hakbang patungo sa sarili nitong kapahamakan, isang hustisyang unti-unting nananalaytay sa kanyang mga ugat nang hindi niya namamalayan. Maya-maya pa ay umakyat na si Maya sa munting entablado sa gitna ng sulyap. Ang kanyang pulang gown ay tila isang apoy na sumusunog sa paningin ng mga naroroon. Kinuha niya ang mikropono at nagpakawala ng isang mapagkunwaring ngiti na kayang linlangin pati ang langit. Good evening, everyone. This night is very special to me and Aldebaran. 10 years of love, trust, and commitment. Simula niya ang kanyang tinig ay nanginginig sa kunwaring emosyon habang ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Kahit mahirap ang aming pinagdaraanan, lalo na sa kalusugan ni Nanay Carmen na kailangang ilayo, para sa kanyang ikabubuti na nanatili kaming matatag. Para sa iyo ito, Hon, I love you. Ang bawat salitang binitawan ni Maya ay tila mga tumpok ng dumi na ibinabato sa dangal ni Nanay Carmen na kasalukuyang nag-iisa at nanghihina sa ilalim ng kanilang mga paa. Ramdam ni Aldebaran ang bawat tibok ng kanyang sentido, isang matinding galit na pilit niyang ikinukulong sa likod ng isang tahimik na anyo. Nang matapos ang palakpakan ng mga panauhing nalinlang ng kanyang drama, dahan-dahang tumayo si Aldebaran at lumapit sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 1,000 katarungan. Ang kanyang tindig ay tila isang agila na handa nang sumunggab sa kanyang biktima. Salamat, Maya, sa napakagandang mensahe. Wika ni Aldebaran nang makuha ang mikropono. Tiningnan niya ang bawat sulok ng silid, sinalubong ang mga mata ng mga taong nakikinig. Dahil napakabait ng aking asawa, meron din akong inihandang sorpresa para sa kanya. Isang espesyal na video presentation na magpapakita ng lahat ng mga alaala at katotohanang nangyari sa loob ng bahay na ito habang wala ako. Gusto kong saksihan ninyong lahat ang tunay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Senyas ni Aldebaran sa technician na nasa gilid at ang malaking puting telon sa likuran ni Maya ay nagsimulang magbigay ng liwanag. Sa sandaling iyon, napansin ni Aldebaran ang pagbabago sa hitsura ni Rico na nakaupo sa harap. Ang mukha nito ay nagsisimulang mamutla at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Nagsimulang humawak si Rico sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay tila umiikot at ang kanyang katawan ay nagsisimulang lulutang-lutang sa upuan. Ang laso na inilaan nila para sa kapitan ay nagsisimula ng gumapang sa sariling katinuan ng kalaguyo. Ang buong paligid ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang mga mata ng lahat ay nakapako sa malaking screen. Ang unang imahe ay lumitaw, hindi ang mga larawan ng kanilang kasal, kundi isang madilim at malabong kuha ng isang pintuang bakal na may mabigat na kandado. Ang kaba sa dibdib ni Maya ay nagsimulang sumabog, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng suporta sa stand ng mikropono. Ang lahat ay nakahanda na para sa isang pagsabog ng katotohanan na wawasak sa bawat hibla ng kasinungalingang itinayo nila sa loob ng mahabang panahon. Ang malaking telon sa likuran ni Maya ay biglang nagliwanag, ngunit hindi ang mga matatamis na larawan ng kanilang pagsasama ang bumulaga sa madla.
Sa gitna ng nagniningning na bulwagan ang mga mata ng bawat panauhin, ay nanlaki sa matinding gulat nang lumitaw sa screen ang isang malinaw na video ni Maya at Rico sa loob mismo ng silid-tulugan ni Aldebaran. Ang mga imahe ng kanilang pagtataksil ay tila mga sampal na yuminginig sa bawat taong naroroon. Ang mga bulungan ng pagkabigla ay mabilis na kumalat sa buong silid habang ang mga panauhin ay nagsimulang lumayo kay Maya na tila ba siya ay may dalang isang nakahahawang salot. Hindi pa natatapos ang unang video nang biglang magbago ang tagpo sa screen. Sa pagkakataong ito ang kinuha ng kamera ay ang madilim at maalikabok na sulok ng bodega sa ilalim ng bahay. Doon nakita ng lahat ang kalunos-lunos na kalagayan ni Nanay Carmen na nakakuyom sa malamig na semento, pilit na humihigop ng hangin habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa gutom at sakit. Ang pinakamatinding bahagi ay nang lumabas sa video si Maya, suot ang kanyang mamahaling alahas habang walang awang sinisipa ang kay ng pagkain ng matanda at marahas na hinahablot ang buhok nito upang takutin. Ang mikropono ay dahan-dahang dumausdos mula sa nanginginig na kamay ni Maya at bumagsak sa sahig ng entablado nang walang anumang babala. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kakinangang huwad ay biglang namutla at nagmistulang isang maskarang gawa sa putik na unti-unting natitibag. Ang bawat hibla ng kanyang pulang gown ay tila nagiging isang kulay ng kahihiyan sa ilalim ng mga mapanghusgang mata ng lipu ng kanyang pilit na nalinlang. Hindi totoo yan. Nililin lang kayo ng bidyong yan, edited yan. Pagsusumamo ni Maya ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon habang pilit na humahawak sa braso ni Aldebaran. Ngunit ang bawat taong naroroon ay nakita na ang katotohanan. Isang matandang babaeng aristokrata na malapit sa kanila ang hindi na nakapagtimpi. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang baso at walang pag-aalinlangang isinaboy ang mapulang alak sa mukha ni Maya. Ang likido ay gumuhit sa kanyang pisngi, humahalo sa kanyang makapal na makeup. Tila ba ito ay mga luhang gawa sa dugo na nagpapatunay sa kanyang kasamaan? Humarap si Aldebaran kay Maya. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng isang matinding lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Tapos na ang palabas, Maya. Ang bawat sentimong ginamit mo sa gabing ito ay mula sa pawis ko, at ang bawat patak ng luhang idinanat mo ay kabayaran sa bawat sugat na ibinigay mo sa nanay ko. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 hatol. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Rico ay nagsimula nang mawalan ng balanse. Ang lason sa kanyang baso ay tuluyan ng nanulay sa kanyang katinuan dahilan upang ang kanyang paningin ay maging malabo at ang kanyang mga paa ay hindi na makayanang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Sa kabila ng kanyang pagkahilo, nakita ni Rico ang panganib na papalapit. Sa isang huling tangka ng pagkapit sa kapangyarihan, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa loob ng kanyang Amerikana. Hinahanap ang isang maliit at matalim na bagay na nakatago doon. Ang kislap ng bakal ay lihim na nagliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng sulyap, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may matinding puot sa likuran ni Aldebaran. Ang kislap ng patalim ay mabilis na gumuhit sa gitna ng maliwanag na bulwagan, isang nakakasilaw na banta na naglalayong tapusin ang katarungang kasisimula pa lamang. Ngunit ang lason na inilaan ni Maya at Rico para kay Aldebaran ay kasalukuyan nang lumalumpo sa bawat kalamnan ng ganting salarin. Sa isang mabilis at kalkuladong pag-iwas, tila isang agilang umiiwas sa bagsak ng ulan, nagtagumpay si Aldebaran na lundagan ang panganib. Gamit ang kanyang lakas at kasanayan bilang isang piloto na sanay sa mga biglaang krisis, mabilis niyang sinunggaban ang braso ni Rico at pinihit ito
nang may sapat na diin upang mabitawan ng lalaki ang hawak na bakal. Ang patalim ay bumagsak sa makinis na sahig, nag-iwan ng isang matunog na paghampas ng metal sa bato na tila hudyat ng tuluyang pagkagapi ng mga kalaban. Hindi nagtagal at ang paligid ng mansyon ay nabalot ng mapupula at mabubughaw na ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng batas. Ang mga unipormadong lalaki ay mabilis na pumasok sa loob ng tahanan sa pangunguna ni Marco at nang umiiyak na si Aling Rosa na mahigpit na nakayap sa bag na naglalaman ng lahat ng katibayan ng kasamaan ni Maya. Ang bawat panauhin ay nanatiling nakatayo, ang kanilang mga telepono ay nakataas upang itala ang bawat segundo ng nakakahiyang pagbagsak ng babaeng dati ay kanilang hinahangaan. Wala ng takas, wala ng puwang para sa mga kasinungalingang pilit na binuo sa loob ng mahabang panahon. Maya, you are under arrest for fraud, adultery, and elder abuse. Ang tinig ng opisyal ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan, habang ang mga tanikala ng batas ay dahan-dahang ikinakabit sa mga mapuputing pulso ni Maya. Ang babaeng kanina lamang ay naglulunoy sa karangyaan ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot at kahihiyan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, pilit niyang isinisisi ang lahat kay Rico, habang ang lalaki naman ay naghihisterya rin at itinuturo si Maya bilang utak ng lahat ng krimen. Ang kanilang huwad na pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng luha at pagdurusa ng iba ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap, nagpapatunay na ang katapatan ng mga masasama ay tila isang anino lamang na naglalaho sa harap ng liwanag. Tiningnan ni Aldebaran ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakapapasong lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkasuklam. Hindi niya pinakinggan ang mga pagsusumamo at malakas na paghikbi ni Maya habang ito ay hinihila palabas ng mansyon, dadaan sa gitna ng mga dating kaibigan na ngayon ay nagpapakita na ng lantad na pandidiri. Sa bawat hakbang ni Maya patungo sa sasakyan ng pulis, ang bawat hiyas at mamahaling tela na suot niya ay tila naging mga mabibigat na bato na humihila sa kanya pababa sa hukay ng sarili niyang mga pagkakamali. Nang lisanin ng mga awtoridad ang sulyap, kasama ang 2 salarin na iwan si Aldebaran sa gitna ng nagkagulong bulwagan, hindi niya pinansin ang mga taong lumalapit upang magpaabot ng pakikiramay o humingi ng tawad sa kanilang pagkabulag. Ang tanging mahalaga sa kanya sa mga sandaling ito ay ang boses ng kanyang puso na sumisigaw ng isang pangalan. Mabilis siyang tumalikod mula sa lahat ng karangyaan at liwanag. Ang kanyang mga paa ay nagmamadaling tumakbo patungo sa direksyon ng madilim na pinto ng basement. Sa bawat hakbang niya pababa sa hagdanan, ang bawat paghinga niya ay tila nakikipag-unahan sa tadhana. Ang bawat sandaling ginugol niya sa paghihiganti ay tila isang ninakaw na oras mula sa kanyang ina na naghihintay sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang huling susi na magpapalaya sa tunay na kayamanan ng kanyang buhay. Isang matinding takot ang unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib, isang takot na baka ang tagumpay na ito ay dumating ng huli na, at ang mga matang nagbigay sa kanya ng liwanag sa mundong ito ay tuluyan na palang ipinikit ng dilim bago pa niya ito muling mahawakan. Sa bawat baitang ng hagdanan na tinatahak ni Aldebaran pababa sa kailaliman ng kanilang tahanan, tila ang bawat pintig ng kanyang puso ay nakikipag-unahan sa tadhana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inilalapat ang huling susi sa kandado ng pintuang bakal, ang tanging hadlang na naghihiwalay sa kanya sa babaeng nagbigay ng lahat para sa kanya. Ang mekanismo ng kandado ay dahan-dahang bumigay at sa pagtulak niya sa mabigat na pinto, ang nanunuot na amoy ng amag at dusa ay sinalubong ng malamig na hangin ng kalayaan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa gitna ng kadiliman ng bodega,
tumama sa payat at tila wala ng buhay na figura ni Nanay Carmen. Mabilis na lumuhod si Aldebaran. Sa maruming semento binuhat ang nanghihinang katawan ng ina at isinandal sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay walang patid na dumaloy bumabasa sa hantika at alikabok sa mukha ng matanda, habang ang kanyang mga hikbi ay tila mga panalangin ng paghingi ng tawad. Nay, Nay gising po. Ako ito, si Aldebaran. Ligtas na tayo, nanay. Tapos na ang lahat ng paghihirap nyo. Ang kanyang tinig ay basag puno ng pagsisisi at wagas na pagmamahal. Dahan-dahan tila isang himalang nagaganap, sa gitna ng hukay, iminulat ni Nanay Carmen ang kanyang mga nanlalabong mata. Ang kanyang nanginginig na kamay, na tila mga tuyong sanga na puno ng mga pasa, ay marahang dinala sa mukha ng kanyang anak. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, na tila ba sa sandaling iyon ay naglaho ang lahat ng hapdi ng nakaraan. Nakita ko na ang liwanag, anak. Salamat sa Diyos at nakabalik ka. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga ng hangin, ngunit sapat na upang bigyan si Aldebaran ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Pumasok ang mga tauhan ng medisina kasunod ni Marco, ang bawat isa ay tahimik at may bakas ng matinding habag sa kanilang mga mata, habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ng matanda. Maingat nilang inilipat si Nanay Carmen sa isang malambot na stretcher, binalot ng makakapal at malilinis na kumot upang labanan ang panlalamig ng kanyang katawan. Kasabay nito pumasok din si Aling Rosa na humahagulgol mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang kaibigan habang binibigkas ang mga salita ng pasasalamat. Habang inilalabas ang kanyang ina mula sa bodega, dumaan ang prosesyon sa gitna ng marangyang sulyap, kung saan naroon pa rin ang ilang mga panauhing napatigil sa kanilang mga kinatatayuan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon, habang pinagmamasdan nila ang bunga ng kanilang pagkabulag, isang inang pinabayaan at minaltrato sa likod ng mga gintong pader. Marami ang napayuko sa kahihiyan, ang iba ay hindi mapigilang umiyak, habang nakikita ang payat na binti ni Nanay Carmen na sumisilip sa ilalim ng kumot. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng bahay ay tila naging isang nabubulok na kabaong sa paningin ng lahat. Nakatayo si Aldebaran sa bukana ng kanilang malaking pintuan habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyang magdadala sa kanyang ina sa kaligtasan. Tumingala siya sa madilim na langit at huminga ng malalim. Pilit na inilalabas ang lahat ng lason ng nakaraang mga linggo mula sa kanyang mga baga. Lumingon siya sa loob ng mansyon, ang mga kristal na chandelier, ang mga mamahaling painting, at ang bawat hiyas na pinaghirapan niya ay tila mga walang kwentang bato na lamang. Ang lahat ng ito ay bahagi na ng isang bangungot na ayaw na niyang muling balikan. Ipagbili mo ang lahat ng ito. Utos ni Aldebaran sa kanyang abogado na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may dalang katiyakan. Ayaw ko nang may matira, kahit isang alaala, mula sa lugar na ito. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Habang ang mga ilaw ng sasakyan ng medisina ay unti-unting naglalaho sa kalsada, naiwan si Aldebaran na may isang mabigat na tanong sa kanyang isipan. Ang katarungan ay nakamit na at ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, ngunit sapat na kaya ang mga susunod na araw upang hilumin ang mga sugat na hindi nakikita. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang panibagong simula, isang mahabang landas ng paghilom na kailangan nilang tahakin ng kanyang ina, malayo sa mga anino ng kataksilan at malapit sa tunay na liwanag ng pag-asa. Isang malamig ngunit masarap na simoy ng hangin ang humahaplos sa mukha ni Nanay Carmen habang siya ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang munting bahay sa Tagaytay. Ang umaga ay binalot ng makapal na hamog, ngunit ang bawat patak ng hamog ay tila mga hiyas na kumikinang sa sinag ng bagong araw. Nakasuot ng isang makapal at mainit na telang lana
Si Nanay Carmen ang kanyang mga kamay ay abala sa paghabi ng isang kulay asul na kumot para sa kanyang sarili. Ang dating maputla at nanghihinang muka ay ngayoy namumulaklak na sa sariwang kulay ng buhay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagdurusa, ay ngayoy nagpapakita ng isang malalim at payapang kislap ng pananampalataya. Dahan-dahan lumabas si Aldebaran mula sa loob ng bahay, may daladalang 2 tasa ng mainit na tsaa na may matamis na halimuyak ng bulaklak. Iniabot niya ang 1 tasa sa kanyang ina pagkatapos ay umupo sa tabi nito. Hindi niya hinayaan na magkaroon ng kahit maliit na espasyo sa pagitan nila. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng ina, naramdaman ng init at bigat ng kanyang sariling katawan na tila isang paslit na muling naghahanap ng kalinga sa kaisa-isang santuwaryo ng kanyang buhay. Masarap ba ang tiyaanay, bulong ni Aldebaran, ang kanyang tinig ay tila isang malambing na pag-awit na nakikinig sa tahimik na simoy ng hangin. Umikot ang ulo ni Nanay Carmen at isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang sinisipsip ang mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malawak na tanawin ng bundok at berdeng kaparangan na unti-unting lumilitaw sa likuran ng humuhupa ng hamog. Napakasarap, anak. Mas masarap pa kaysa sa anumang alak na inihain sa pista. Sagot niya ang kanyang tinig ay mahina pa rin, ngunit puno ng isang bagong sigla. Mula sa maliit na radyo na nakapatong sa isang lumang kabinet, sa gilid isang balita ang umalingaw-ngaw. Iniulat nito ang pagbagsak ng 2 prominenteng individual na nahatulan ng maraming taon sa bilangguan dahil sa kaso ng pandaraya at pang-aabuso sa matatanda, Maya at Rico. Ngunit sa sandaling narinig ang mga pangalang iyon, marahang iniabot ni Aldebaran ang kanyang kamay at pinatay ang radyo. Ang pait ng nakaraan ay hindi na kailangan pang balikan. Tinuro niya ang mga ulap na dahan-dahang lumilipad sa kalangitan. Nay, naaalala niyo pa ba ang sinabi niyo sa akin noong bata pa ako na ang bawat ulap ay tila mga pangarap na lumilipad? Ngumiti si Nanay Carmen, ang kanyang kulubot na daliri ay marahang humaplos sa noo ng kanyang anak. Oo, anak. At ngayon nakikita ko na ang mga ulap na yon ay hindi lamang mga pangarap. Iyon ay mga bagong simula, mga bagong pag-asa. Wala na tayong babalikan sa nakaraan. Si Aldebaran ay hindi na nagbitiw ng mga salita. Hindi niya lubos na napatawad ang lahat ng ginawa ni Maya at Rico, ngunit natutunan niya na ang pagbitaw sa galit at pait ay ang tanging paraan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ang lahat ng karangyaan at yaman na pinaghirapan niya ay tuluyan ng naiwan sa nakaraan. Ang lahat ng kasamaan ay nagkaroon ng sarili nitong hatol at ang hustisya ay natupad. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay ang pagkakatuklas na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang ginto o diamante, kundi sa wagas at walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa bato, kundi sa pagmamahal. Bulong ni Aldebaran, ang kanyang ulo ay nanatiling nakasandal sa balikat ng ina, habang ang mga kamay ni Nanay Carmen ay marahang humaplos sa kanyang likuran, isang banayad at nakakapagpalakas na pagdampi. Ngayon, sa gitna ng hamog at sariwang hangin ng Tagaytay, natagpuan ni Aldebaran at Nanay Carmen ang kanilang tunay na kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa para sa isang kinabukasang binalot ng pagmamahal at paghilom. Ito ang kanilang bagong umaga, isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may darating na liwanag upang gabayan ang bawat hakbang ng mga pusong tapat.